Ang nangyari nga dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, parang ang naging ang program allocation, ang naging palusot para mailagay nila yung mga korupsyon na nakikita at nadidinig natin sa ngayon. Unahin ko lang muna dahil bukas na po yung oral argument po, Kong, ng Supreme Court sa tatlong national budget na kinikwestiyon ng iba't ibang grupo, iba't ibang mga individual. Ano po ang nakikita nyo po rito? Masyado bang matagal na bago ito nasimulan or napapanahon lang? Ano po masasabi nyo, Kong? Well, una naman siyempre dahil budget yan, dapat sana naging mabilis, no? Yung ating Korte Suprema. Dalawa yan, hindi lamang itong budget, pati maging yung kay Pangulong Duterte, yung kaso na ifinail din ng mga sumusuporta sa kanya ukol sa kanyang state kidnapping at pagtatanggal dito sa bansa. Pangalawa, yung budget. Napaka-importante ng bagay na yan kasi alam nyo naman na pagka ito ay natagalan o merong delay sa pagkakaroon ng desisyon tungkol dito, talagang apektado tayong lahat. Ang particular na kaso na yan, yung unprogrammed allocation na nakita natin sa pagdaan ng panahon, maging doon sa flood control hearing, naging ito talaga yung ginamit na instrumento para magkaroon ng nakawan. Kasi alam mo, ang unprogrammed budget, para lang po na maintindihan ng ating mga kababayan, ang ibig mong sabihin dyan, meron tayong budget sa ating bansa. O kung, lagi mo na sa iyong bahay, no, meron kang ilalaan na budget, at kung merong ekstrang kita o may ekstrang pondo, yun ang gagamitin mo para sa mga ibang mga proyekto o ibang mga bagay na sa pananaw ng eksekutibo ay hindi prioridad. Kaya ganyan yung nangyari sa budget natin. Gagawa tayo ng program allocation, yan ang prioridad natin, mga kailangan nating tapusin. At kung may sumobra tayong pondo, ito yung nilalaan natin sa program allocation. Ang nangyari dito sa program allocation, kung titingnan natin ng mga nakaraang panahon, meron pa nga dyan mga sarop, pinirmahan ni Pangulo mismo, no, nakita ko, Pebrero, na wala pa nga yun, hindi mo pa nakikita kung meron ka ng pondo o sapat na ba yung pondong naliko mo sa BIR o sa customs, yung mga revenues na tinatawag natin, para magpondo ka ng mga unprogrammed allocation. Kaya ako sa lalong madaling panahon, magawa ng desisyon ng Korte Suprema yan at maging batayan na talaga, maging para bang maging gabay natin kung paano tayo gumawa ng budget kasi ngayon na lang natin nakita naman na meron palang posibilidad na abusuhin. Alam mo nung araw, may unprogrammed allocation na pero ngayon yung mga 5%, 3% of the budget at madalas hindi na-release. Ngayon umabot ng 10 to 15% of the total budget which is about 6 trillion. Maglalagay ka ng 600 billion, 700 billion o kung minsan 1 trillion pa nga nilalagay nila na talagang nakakagulat. Ngayon lang natin nakita yung ganito mga pangyari. At tingin ko, napapanahon na gumawa tayo ng malinaw na batayan kung paano talaga kikilos ang eksekutibo kasama ang Kongreso at Senado sa pag-aayos at pag-aaproba ng budget. Opo, realidad po na lagi pong deficit ang atin pong gobyerno, ang atin pong bansa po. Bakit pa kaya nagkakaroon ng unprogram at sasabihin na if ever na merong sobra o di kaya ay kung may ibang mga sources, no? Kasi kung naka-importante yan, dapat naka-line item po yan. Hindi na... Naman nating 6 trillion, utang tayo ng 1 trillion para nga lalo nating mapalakas yung ating ekonomiya, magkaroon ng gana, no, o magkaroon ng pagkabuhay ang ekonomiya natin. Kaya nagkakaroon tayo ng mga pangungutang tungkol para dito sa ating mga budget o sa ating mga proyekto. Pero parang ang nangyari nga dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, parang ang naging unprogrammed allocation, ang naging palusot para mailagay nila yung mga korupsyon na nakikita at nadidinig natin sa ngayon. Kasi budget o sa ating mga proyekto. Pero parang ang nangyari nga dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, parang ang naging unprogrammed allocation, ang naging palusot para mailagay nila yung mga korupsyon na nakikita at nadidinig natin sa ngayon. Kasi katulad na nabanggit mo, Admar, kung priority yan, dapat nandun na yan sa mismong budget na inumpisahan natin. Kung ano yung sinumite, yung unprogrammed allocation, siguro maglalagay tayong maliit. No? Bibigyan kita ng isang halimbawa. Pagpalagay mo na sinabi natin na, o sige, hindi to, wala na to muna sa priority, pero ilalagay natin, kunyari, ang isang ospital na pagka may extra budget, ilalagay natin yan ng
ilalagay natin yung pondong yan para matapos yung proyekto. Kung hindi ba natin magawa ngayong taon, next year, priority na yan. Ganon dapat ang nagiging proseso ng ating budgeting. Kaya nakakalungkot, Admar, at mabuti na rin, nandiyan na rin naman, kumilos na rin ang Korte Suprema na magkaroon ng agarang pagdinig dito at magkaroon ng malinaw na desisyon o batas at maging batayan kung paano tayo magsasagawa ng isang budget. Nare-recall mo, Admar, nung araw, di ba, yung nagkaroon tayo ng Development Assistance Program o the Development Assistance Projects, yung DAP na tinatawag nila doon, at sinabi ng Korte Suprema, bawal yan. Hindi pwedeng mag-allocate per congressman o per senator para magbuo ng mga proyekto na kanilang gagawin. Dapat nasa kabuuang budget yan at hindi lang inilalagay o binibigay sa isang miyembro ng Senado. So, magmula noon, natanggal. Pero nga, ang nangyayari, pinapalusatan pa rin ng batas, pinapalusutan pa rin yung proseso na nilagay ng ating saligang batas. Malinaw na rin ang saligang batas natin dyan para magkaroon ng ganitong klaseng sistematiko at organisadong korupsyon na nakita natin. Sa inyo po bang pananaw, Kong Mike, pareho po bang appropriations ang programmed at unprogrammed? Kasi natanong ko po ito dahil sinasabi po ng Section 25, Article 6 ng 1987 Constitution, the Congress may not increase the appropriations recommended by the President for the operation of the government as specified in the budget. Marami pong beses na ata na mas mataas kesa doon sa ni-request ng ehekutibo po ang budget natin. Pero ito nga, ang program appropriations ba at unprogram appropriations ay saklaw nitong sinasabi ng konstitusyon na hindi pwedeng taasan ang appropriation? Well, una sa lahat, Admar, gusto ko lang linawin na ang budget, hindi natin pwedeng sabihin na walang alam ang Pangulo. Ginawa yan ng Kongreso, ginawa yan ng Senado. Di ba, una gagawin niya ng mga departamento. Pag ginawa ng mga departamento kung ano yung mga pangunahing pangailangan o pangunahing proyekto na kailangan, isusumitin nila ito sa Department of Budget and Management. Doon naman sa DBM, magkakaroon din sila ng mga batayan. Supposedly, titingnan nila yung mga prioridad na kailangan ng ating bansa pangkabuuan at kaya nagkakaroon ng mga pagtatanggal ng ibang budget ng ibang mga departamento. Pag sinumiti ito kay Presidente, ang Pangulo naman, ibibigay ito sa Kongreso. Pagkatapos ng SONA, isusumitin niya na ito, magkakaroon na ng pagdinig tungkol dyan, magkakaroon ng mga debate at diskusyon. At matapos gawin ng Kongreso to, ang binibigay nga dyan ng kapangyarihan sa Kongreso. Dahil hindi lamang sa Pilipinas, maging sinimulan to sa Estados Unidos, na sinasabi yung mga distrito, sila yung may karapatan, no? Yung mga kinatawan ng mga distrito na ayusin yung budget na magkaroon ng malinaw na makikita nila ano ba yung pangangailangan ng distrito nila at yung pangkalahatang pangangailangan ng bansa. Matapos yun, isusumite sa Senado. Kaya pag ito ay ginalaw o sabihin mo lang nagkaroon ng maraming unprogrammed allocation kung ano mang ginawa nila dyan, babalik sa Pangulo yan para pirmahan niya eh. Kaya nga may veto power ang Pangulo at meron siyang pagtatanggal ng mga isiningit dito sa mga budget na to o sa mga proyektong ito, yan ang kapangyarihan ng Pangulo. Kaya ang Pangulo may responsibilidad magmula simula hanggang matapos ang budget. Pagdating natin sa no increase or decrease, dyan pumapasok nga yung program allocation. Kasi ang sinasabi dito, yun lang ang pondo mo eh. Kung ano lang ang nakuha mong pondo o naipon mo na kolekta mula sa BIR, sa Customs, sa PAGCOR, yan yung mga pangunahing ahensya nagbibigay ng revenues no sa ating bansa, sa ating gobyerno. Ngayon, kaya nagkakaroon ng program, supposedly, ito yung practice in the past na sinasabi nila, o baka sumobra at kumita naman tayo. Kesa naman bumalik na naman tayo sa Kongreso at Senado, magkaroon pa ng supplemental budget, ilalagay na natin yon. Kaya ang basis doon, sasabihin ng Department ng Finance, sumobra ang pondo natin. Kung ang budget mo ay 6 na trilyon at naging 6.1 trillion, de may 100 bilyon ka nandyan, yun dapat sinicertify ng Department of Finance. Ibibigay niya muli yan sa Pangulo at pipirmahan ng DBM at pipirmahan ng Pangulo para ma-release ang mga proyektong yan. Kaya technically, hindi naman siya illegal.
Pero dapat meron talagang malinaw na batayan na may sumobrang koleksyon. Ang nangyari nga, katulad ng binanggit ni Congressman Sid Ungab, katulad ng sinasabi ni Egay Irice, katulad ng sinasabi ni Leandro Leviste, yung mismong hawak ng mga dokumento, wala pa nga tayo dun sa end of the year na para makita mong sumobra koleksyon mo, naglalabas na lang unprogrammed allocation. Yan sa aking palagay ang illegal. Yan sa aking pananaw ang hindi dapat. Parang sa bahay mo, sinabi mo, ito yung may negosyo ka kunyari, o meron kang trabaho. Sabi mo, ito yung pamalengke ko, ito yung panggas ko, ito yung pabaon sa mga bata, ito yung itatabi ko para sa eskwelahan. Nung matapos na yung taon, bigla kayong nagkaroon ng bonus, extra bonus. Oy, sabi mo, sige halika, mamasyal tayo. Pwede tayo mag-out of town kasi may extra akong kita. Dito hindi eh. Wala pa nga dun sa pagtatapos ng taon o wala pa nga dun sa batayan na kumita na kayo. Ang sabi na kagad, halika, mamasyal na tayo. Dito nangyari sa atin, alika na, kunin natin ang pondo, ilagay natin sa program allocation, ilagay natin sa flood control, ilagay natin sa kung ano pang mga proyekto na malalaki ang sinasabing kickback o nakawan. Yan ang nangyari sa pondo natin. Kung Mike, bago lang si partner MJ, sakali po no na katigan itong maraming mga petitioner no kasi kinonsolidate ito ng Korte Suprema 2024, 2025 at 2026 po ito no. If ever po na pumabor sa mga petitioner, pwede po bang sampahan ng kaso yung mga respondent po dito o yung mga involved sa budget or hindi? Kasi doon na siya hinimay after na ng kumbaga hinimay ng sabay-sabay, wala pang previous na ruling dito kaya hindi mo masabing kahit na may ruling inulit kahit na may ibang taon po. Well, MJ, naalala mo yung final namin na impeachment case kay Pangulong Bongbong Marcos. Isa yan sa batayan na sinabi namin na ang ginawa mo doon sa unprogram allocation, naglagay ka ng pondo sa unprogram allocation na illegal, tapos ang ginawa mo sa unprogram allocation for pang flood control. Ang masama pa nga doon sa sinasabi namin, yung mga program, yung binabanggit mo MJ kanina, yung program, huwag gagalawin. Para mailusot pa nila yon, kinuha nila yung pondo ng, example na lang, yung Metro Manila Subway. Nasa program allocation yun, kasama na yun sa budget. Kinuha nila yun, nilagay sa program. Kung 100 bilyon yon, naglagay sila ng 100 bilyon na kung ano ng proyekto, kasama na dyan yung flood control. Nangyari, nandun sa program nila yung Metro Manila Subway. Ngayon, yan ang binabanggit namin na kaso laban kay Pangulo, na may culpable violation ng Constitution doon sa ginawa at syempre binabanggit nga namin na yung buong skema lang to ay graft and corruption, plunder to the effect na meron kang pagnanakaw. Yun yung violation na binabanggit namin na final kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ang tanong ay yung mga kawani ng gobyerno na hindi naman impeachment katulad ng Secretary of DBM, Secretary of Finance. Ako, ang palagay ko, kung mapapatunayan na meron silang ginawang pagkilos na hindi pa yung binabanggit natin na wala namang sobrang pondo, kinuha ninyo. Tapos ang presidente, pinirmahan yung program, ni-release ng Pebrero. Ito palagay ko, pag hinimay, pwede rin magkaso. Pero siyempre, iniiwan ko na yan sa mga nag-file doon sa Korte Suprema tungkol dyan sa mismong budget na muna. Yan muna tingnan natin. At kung may nakikita tayo later on based on the decision of the Supreme Court, magpa-file tayo ng aktual na kaso, tingnan natin. Pero palagay ko kahit nasabihin na hindi, natapos na, hindi naman alam, hindi naman conscious, hindi Kasi malinaw yung mga prinsipyo ng batas lang yan na tungkol doon sa program allocation. At kung meron talagang deliberate o merong sadya na ginawa para yung pondo ilipat-lipat at gulin yung pondo ng ating bansa, malaking krimen para sa akin yan Di ba? Alam mo, MJ, kung minsan kung titingnan natin, yung tao nagnakaw ng pondo, ganito. Pero assuming nagnakaw ng pera, pero itong pagnanakaw mo sa pondo ng bayan, ang laki ng epekto nito sa buhay ng bawat isa. Ang laki ng epekto nito sa sitwasyon ng bawat Pilipino. Yung kinuha mo yung PhilHealth Fund, hindi ka nga nagpundo na nga sa PhilHealth Fund, tapos yung pondo pa na nandun, kinuha mo para ilagay mo sa program budget o sa kabuang pondo ng gobyerno at nakikita natin ginagamit sa flood control o ginagamit natin sa kung ano pang proyekto na malalaki kickback, mas malaking kasalanan yan
Hindi lamang namamatay ang mga tao doon sa pagbabaha na nakita natin, kung hindi ngayon na may krisis tayo, paano ngayon yung problema ng pagtaas ng presyo? May connection yan sa pondo nating nakaraan. Paano ngayon yung mga problema natin na gusto nating awatin ang pagtaas ng presyo ng langis? May connection yan sa nangyaring mga nakaraan. Kung may pondo lang tayo ngayon, let's just assume for example, yung irrigation project, hindi pa natin yan nakikita, pero ako, malaki palagay ko, malaki din ang kalokohan dyan. Isipin mo yung mga magsasaka sana, maganda sana yung mga tanim nila. Hindi sana tayo apektado ng pagtaas ng presyo dahil meron tayong sarili mga bigas dito, may gulay tayo, at kung ano-ano pang mga produkto na pwede sanang naibsan yung problema natin dulot ng kaguluhan o yung gera na nakita natin sa Middle East. Opo, Kong, good evening. Si MJ po ito. Sir, ibang issue naman dahil alam ko narinig po ninyo bago tayo umere sa ating panayam ang mga naging soundbite natin kay kaibigan po ninyo, Ombudsman, former Congressman Boying Rimulya. Una, maghahain raw ng kaso against kay former Speaker Martin Romualdez. Anong tingin mo dyan, Kong? Nakasama niyo rin po ang dating speaker nung kayo po ay naging kongresista. Alam mo, MJ, tama, nakasama ko si Ombudsman Boying Rimulya. And ako, nung makita ko yan, tinitingnan ko at binabasa ko, ano ba talaga yung mga magiging hakbang. Hindi ko masabi kasi dahil ang binanggit ay plunder. Pero ang aking panawagan sa aking kaibigan, si Ombudsman Rimulya, sana ito na rin yung panahon na gamitin nila yung mga testimonya ni Sergeant Gutesa. Gagamitin nila yung testimonya ng 18 Marines. Kasi ito yung magdudugtong nung binabanggit nila na plunder eh. Kung ang tingin natin ay budget lamang yung pagdudugtungan nito, kasama si Senator Chis Escudero kasi siya yung Senate President at si Speaker Martin Romualdez, hindi ko pa alam. Kasi parang kung ito'y dugtong lamang doon sa nangyaring budgeting at naging conspiracy na doon sa plunder, hindi ko masabi. Pag nakita ko na yung mismong kasong i-file nila, yan, makapagbigay ako ng opinion. Pero ang aking panawagan sa kanya, kay Ombudsman Rimulya, narinig naman niya si Sergeant Gutesa. Malinaw yung sinabi, nagdi-deliver ng pera kay Speaker Martin Romualdez. Malinaw yung binanggit na mga maleta, dinadala dun sa kanyang bahay, at pagkatapos ay di-deliver sa mga bahay ni Speaker Martin Romualdez. Meron siyang ledger, si Saldico, tungkol dito, na maaaring gamitin bilang ebidensya at mapatunayan na talagang aktwal. Kasi hindi naman itong kanilang Sergeant Gutesa at itong sa 18 Marines, hindi hearsay ito. Hindi to kwento. Aktwal na nakita ng mga tao nag-deliver sila ng pera at kung idudugtong mo to doon sa ebidensyang pinanghahawakan ni Saldico, malinaw. Napakalinaw. At kung ito'y idudugtong na din natin doon sa mga binanggit ni Saldico, doon sa budget at kung paano yung pag-aayos sa mga flood control, napakalinaw na talagang mabubuo nila yung kaso ng plunder. Mabubuo nila yung kaso ng delivery. Pagdating kay Senator Chis Escudero, hindi ko rin masabi yan kasi ang nagsabi naman nag-deliver ay si Undersecretary Bernardo. So ibang level sa akin yan. Hindi ko alam masyado kung ano talaga yung pinanghahawakan ni Undersecretary Bernardo at kung anong ebidensyang hawak niya. Pero tama rin naman yon dahil parang may personal knowledge siya. O hindi parang, meron talaga. Nasabi niya may pinag-delivery ng tao. Pero sa lahat ng mga to, katulad na banggit at uulitin ko, kung talagang seryoso ang kaso kay Speaker Martin Romualdez, gamitin lang nila yung kay Sergeant Gutesa, gamitin nila doon sa 18 Marines. Dahil yun ang magdudugtong kay Saldico na talagang yung pera na ninakaw at sinasabi lang si Saldico nagnakaw. Ito ang mga nag-deliver at nag-deliver ng pera sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. Sir, anong masasabi mo doon sa tahak na investigasyon para po maghanap ng hustisya sa flood control anomaly? Sal-e na po ng mga kongresistang nabanggit sa anomalya ang hinahabol po ngayon ng Ombudsman at nagbanta po siya sa House Secretary General na kakasuhan kapag hindi po magko-cooperate sa Office of the Ombudsman. Well, of course, trabaho naman ng ombudsman yan at maganda tinitingnan nila yung mga salin. Medyo, ang akin lang kasi, meron tayong impeachment na pinagdadaanan ngayon. Ang ayoko sanang mangyari dyan ay baka naman, hindi ko sinasabing si Boying, si ombudsman, pero baka naman may mga ilang tao sa gobyerno na gamitin ito para i-weaponize, na gamitin ito para takutin yung mga kongresista
na pagka kayo hindi bumoto, ay kakasuhan namin kayo. Alam mo, Admar, MJ, alam nyo naman na ako mismo may mga negosyo. Dalawang negosyo ko na ngayon ang sinara nila. Yung isa, ginamit nila yung isang departamento, hindi ko muna sasabihin kung anong departamento to. Walang batayan. No? Maniwala kayo, walang batayan, walang investigasyon. Sinara. Agad-agad lang. May isa naman, isa ding invested ako na kumpanya at ako ang presidente. Buti na lang nag-resign ako. Dahil alam ko na may gagawin Wala ding batayan, isinara din ng NBI. Wala ring batayan, bigla na lang ginulo at sinara itong mga ahensyang to. In fact, mga binabanggit pa nga na pasensya na po kayo kasi nabanggit po na identified itong kumpanya kay Mike Defensor. Sa dalawang kumpanyang yan, pareho na akong nag-resign. Dahil nakita ko na to, Admar MJ, na talagang gigipitin nila ako. Ang masakit lang, yung isang kumpanya, syempre, nandun pa rin yung aking pamilya. Kumbaga, negosyo ng pamilya talaga. Yung isa, marami naman kaming shareholders. Kaya binabalikan ko lang yung tanong mo, ang kinakatakot ko lang ay baka ma-weaponize. Again, hindi ko sinasabing gagawin to ni Ombudsman Boying Rimulya, pero baka may mga kasama siya dahil nakikita ko na rin yung ibang departamento at ibang ahensya ginagawa to. Ang warning ko lang dito sa mga ahensyang to, sa mga taong to, tandaan po ninyo, ang mundo ay bilog. Ang buhay natin paikot-ikot. Pag kayo nanggipit dahil sa politika, babalikan po kayo niyan. Kung nanggigipit kayo, kung ito'y may mga isyong totoo, wala namang problema Pero kung ito'y panggigipit at nakikita ko yung panggigipit, malinaw, darating ang panahon, mapapatunayan ko yung panggigipit ninyo na yan, babalik po yan. Nandyan na ako nung panahon na yan. 9 years ang Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Alam mo, MJ Admar, never kong ginamit ang aking poder para manggipit ng tao. Kaya naman nung nawala ako, wala naman din ako naging problema. Pero itong mga taong to, siguro baguhan sa mga posisyon at medyo sumisip-sip na sa taas, nako, maniwala ko kayo, babalikan kayo ng lahat ng yan. Tsaka, yung timing, sir, di ba? Yung timing makikita mo Yes. Correct. Correct. Ika nga ng kasabihan, timing is the key. Tingin mo, ang timing, yung paghingi ng SALN at kakibat po yung impeachment na sinusulong. Yan nga ang binabanggit ko, MJ, na yung SALN nga, siguro, hindi ko alam, no? Baka siguro yung budget, medyo hirap sila ngayon dahil nga may mga krisis tayong kinakaharap. Wala silang pambigay sa mga kongresista katulad ng mga nangyari ng mga nakaraang araw. Wala nang mga maleta na ubos na. Baka ito na yung gamitin na takutan na. Ako naman sa ating mga miyembro ng Kongreso, tingnan po nila na mabuti yan. Katulad na binabanggit ko sa mga ahensya, no? Ang ibig ko sabihin, hindi permanente ang sitwasyon natin. Magbabago po ito. Darating ang panahon, magkakaroon ng paghusgahan tao. No? At pagka umupo pa si BP Inday Sara, di ba? Ito naman tao nagsabi na, sabi ng BP Inday Sara, wala na akong iniisip na pag-iigante. Basta ito, iiwan ko na lang sa kung sino man magiging vice president ko at sa batay sa ustisya, tingnan niya kung sino may mali at sino may matama. Kaya dapat ang maging desisyon ng mga kongresista ay huwag sila magpatakot. Ang desisyon ng kongresista kung ano yung dapat at kung ano ikakabuti ng ating bansa. And it goes both ways, Kong, sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Senado, maaari din. Kasi pag nakalusot itong impeachment sa House, ang bola ay papasa na po sa Senate Impeachment Court. Parehas din, may banta rin. Kung titingnan po natin yung inyo pong teorya na binanggit ngayong gabi. Isipin mo naman, MJ, di ba na magkakaroon na ng Senate presidency na magpapalit? Tapos sabi nila doon sa isang senador, hindi ko na lang babanggitin, na huwag ka na mag-alala, huwag ka lang sumama dyan, hindi ka namin kakasuhan. Siyempre naman, naintindihan ng mga ilang senador na yung kung anong sitwasyon ng kasama nila. At kahit man ako, naintindihan ko yung sitwasyon niya dahil buhay-buhay din na nakataya. Sabi lang nila, hindi, walang problema. Hindi mo na kailangan sumama sa amin. Yun, Senate presidency pa lang. Paano pa tong impeachment? Na ayaw talaga nila umupo si BP Inday Sara, gagawin nila lahat para gipitin ng mga tao, makuha ang boto at matanggal sa pagiging kandidato bilang Pangulo si Inday Sara Duterte. Alam mo, MJ, ang hindi ko maintindihan, ang gusto ng administrasyon katahimikan. Madalas narinig mo, sinasabi ni Auntie Claire, tumigil na tayo, magtulungan tayo, may krisis ang bansa, tigil na. Huwag na kayong maging kritiko sa ating administrasyon.
di ba dapat nga itong si Inday Sara, tigilan nila. Huwag nilang gipitin para tumahimik ang mga tao. Ang nangyayari kasi nakikita ng taong bayan, ang daming korupsyon, hindi nyo pa nga napapakulong, wala pa kayong nasasagot. Pagkatapos iipitin nyo naman yung Vice President na malinaw na politika, kayo gumagawa ng gulo eh. Kung gusto nila ng tahimik, tigilan nila si Vice President Inday Sara. Itong ginagawa ni Ombudsman Boying Rimulya na pag-file ng kaso, maganda to. Hindi pa natin alam kung ano tong mismong kasong to, pero maganda to at matatahimik ang marami nating kababayan. At ang pangatlo, higit sa lahat, ayusin natin yung problema natin sa krisis na kinakaharap natin sa ngayon. Problema ng mga drivers, problema ng mga sasakay o mga commuters natin, mga manggagawa. Magiging problema natin ang pagtaas ng presyo. Lahat ng to, kailangan tingnan at sagutin ng administrasyon. Dahil itong mga bagay nito ang nagbibigay ng destabilisasyon o nagbibigay ng kaguluhan sa ating bansa. Unahin natin ang kapakanan ng mga Pilipino bago tayo mag-usap-usap ng politika. Pero kung yan, pagawin yung politika at kung itatago ninyo yung mga nagnakaw, magkakagulo talaga ang bansa. Opo, Kong, kaya raw kasing pagsabayin ang impeachment at itong mga pagdinig hinggil po sa krisis na ating kinahaharap sa kaugnay po sa giyera sa Middle East. Nung panahon po ng COVID, maalala ko lang, pinagsabay din po ninyo ang investigasyon sa mahalagang issue, kuryente, tubig, PhilHealth. COVID yun Baka daw kasi maaari kayong masumbatan ko na nung panahon nyo bilang congressman, may COVID, nag-iimbestiga kayo, eto may krisis, ba't ni daw kayang pagsabayin yung impeachment? Ano bang pinagkaiba nun, Kong? Mali yun, napakalayo. Kasi yung nangyari sa COVID, umpisa pa lamang, umaksyon kagad kami. Yung COVID, 2 taon. So siyempre, nung ginawa na namin yung mga batas para doon sa COVID, di ba, nagkaroon tayo ng diskusyon sa PhilHealth. Kasi di ba, ang problema, ang gusto namin is-suspend yung contribution ng mga OFWs dahil nga COVID. Kawawa naman yung maraming OFWs natin. Tapos pinag-uusapan doon yung mga pagbayad sa ospital. Ano ba dapat yung maging parameters ng PhilHealth sa pagbayad? Ano ba yung medium cost, high cost, minimum cost para sa mga related din sa COVID yun. Tapos nagkaroon na ng iba pa mga investigasyon sa kuryente. Bakit sa kuryente? Kasi noong mga panahon na yun, marami nagtaasan ng presyo ng kuryente tapos marami nagrereklamo na sobrang tumaas naman ng presyo. Kaya tinaak din namin yung investigasyon pero all related to the crisis. Wala tayong diniscuss noon na puro na lang bang hiwalay dun sa krisis na pinagdadaanan natin. Ang isang nare-recall ko was ABS-CBN and we were forced to do that because the ABS-CBN issue patapos na yung kanyang issue that time dahil di ba nagkaroon na lang siya ng provisional authority, naging expired. Nag-expire na yung kanyang prangkisa. Kaya napuwersa yung Kongreso that time. Pero lahat ng bago pa na inumpisahan yung ABS-CBN, nagkaroon ng debate tungkol doon sa emergency power sa COVID. Nagkaroon tayo ng mga pag-uusap sa OFW repatriation, pag-uwi ng mga kababayan natin. Nagkaroon tayo ng diskusyon sa kuryente, paano pagtaas ng kuryente, paano bibigyan maibsan yung pagbayad na. Nagkaroon ng debate sa tubig, if I can recall. Pero lahat related na sa COVID. So, ang pinupunto ko rito, can you imagine yung resources ng gobyerno, lahat ng galing ng mga kongresista natin, dati, kung nare-recall mo, MJ, parang 20 lang kami nasa floor, lahat nasa Zoom. Yun lang yung act na nagdedebate. Dito sa kanila, di ba? Nandito, nag-uusap sila dito sa impeachment na wala namang relasyon dito sa pagtaas ng presyo ng langis. Walang relasyon sa pagiging pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan ng mga pamilyang Pilipino. Hindi lang dinidiscuss yun. Ang nakikita ko yung Senado. Nakikita ko Senator Marcoleta. Tinitingnan niya yung presyo ng langis. Pero yun ang binabanggit natin, lahat kami nakatutok sa mga bagay na pangangailangan ng bansa, sa mga bagay na apektado ang sitwasyon, ang kalagayan ng bawat pamilyang Pilipino. Isang issue lang doon na lumusot dahil nga napuwersa na rin kami under a provisional authority na ibinigay kasi expired na. So sila na rin ang umiling na pagdebatehan na. Pero 2 taon yun MJ. Hindi lahat ng mga bagay na yan nakafocus ang Kongreso at that time. Opo, tsaka maalala ko lang, kasama pa kayo ni Kong Boying noon, Ombudsman Boying, sa mga pagtalakay noon na Kong Mike, nung mga panahon na yon. Pero sir, politically speaking, you've been there sa cabinet, naging bahagi din po kayo ng Kongreso.
Pag usaping politika, ito ba yung makakatulong pag sinabay ang impeachment, pinilit na isabay, at itong pagresolba natin, paghahanap ng accountability o solusyon o mga inisyatibo mula po sa mga key government agencies hinggil po sa katakot-takot na lingguhang pagtaas ng presyo ng langis. Bukas, sir, malakihan na naman po ang increase. Ako kasi MJ, ang nakikita ko sa ngayon, kita mo nagkakaroon sila ng pag-uusap sa impeachment. Nagbabayad sila ng trolls para manggiba doon sa mga lumalaban sa kanila. Nag-iisip sila, nag-aaral sila doon sa mga impeachment cases. Pinag-uusapan nila yan. Ngayon nag-file sa Supreme Court, magkakaroon naman ng sagutan. So lahat ng effort nila, effort at gastos maging dyan sa social media, nagbabayad sila at yung mga ibang mainstream media na nababayaran, nagbabayad sila para lang bigyan ng pagtuon o bigyan ng focus ang isang impeachment case. Ngayon, kung titingnan natin, katulad ng nabanggit mo, napag-aral na ba natin yung presyo ng langis? Napag-aral na ba natin yung presyo ng epekto ng VAT at excise tax kung tatanggalin natin? Napag-aral na ba natin kung anong epekto ng pagtaas ng langis at doon sa mga pangunahing produkto, katulad ng gulay, ng karne, ng isda? Paano natin to sasagutin? Paano natin to iibsan? Diba? Napag-aral na ba natin kung paano ayusin yung pagrarasyon? Kung sakasakali, because about 98 to almost 100% ang reliance natin sa langis. Ang ibang lugar tataas ang kuryente dahil nakabatay din sila sa langis. Ang kanilang mga power generation ay nakabatay sa langis. So, sayang. Imbis na nakafocus na lang sana tayo dyan, nagkakaroon tayo ng kaguluhan dito na nagpo-polarize pa. Di ba? Ang nangyari, nagkakahati-hati tayo, nagkakaroon ng away-away. Na dapat sana sa mga panahon na yon, i-rally ng gobyerno ang lahat ng mamamayan, ang lahat ng ahensya, ang lahat ng pribadong sektor para pagtulungan. Siyempre, natural lamang may mga hindi pa rin susunod sa kanila o meron pa rin buwisit sa gobyerno dahil sa nakita nilang korupsyon. Pero kahit pa paano, pag nakita mong gobyerno na kumikilos tungkol dito sa mga bagay na to, siguro mas malinaw. And I think the President, kailangan niyang i-rally ang Kongreso, kailangan niyang i-rally ang Senado. Hindi pwedeng pabayaan lang yun. Sasabihin niya, hindi, independent sa kanya. Hindi ganun. We are in a crisis now. In the same manner when President Duterte, we had a crisis ni rally ang Kongreso. Nung panahon ni GMA, dumaan din tayo sa isang crisis noon. Siguro mga 6 priority bills ang sinagot namin. Nakatuto kami sa budget, build. Dahil yun ang nakikita namin at that time, 1 trillion na ang budget. Nakatuto kami sa utilization ng mga departamento, particular ang DPWH. Nakatuto kami sa revenue collection ng customs almost every week. Si GMA minimit ang customs, ang BIR, tinitingnan kung matatamaan yung revenue targets natin. Ganon sana ang makita natin pagtutok sa ginagawa natin sa ngayon. At yung Kongreso at that time, if I'm not mistaken, kasama dyan yung special purpose vehicle, kasama dyan, well, actually yung VAT was part of that no, nung mga panahon na yun. Mga 6 na mga pangunahing batas na talagang tinutukan at inaprubahan para maiayos yung ating ekonomiya. Nababanggit mo ekonomiya, Kong Mike, si Admar Polit ito, mararamdaman pa ba ng taong bayan kung kahit natanggalin yung excise tax natin sa panahon ngayon po? Actually, Admar, ayun nga yung pinag-aaralan ko sa ngayon, binabasa ko rin yung tungkol dyan. Ang sabi nila dito sa inflation, pag natanggal tong VAT at excise tax, kahit pa paano babagsak na mga 1%, yung total inflation natin, I think from about 6%, bababa ito ng mga 5%. Kahit pa paano, ang mga pamilyang Pilipino, yung maliit na kinikita nila, mababawasan yung mga gastos nila. Dahil nga apektado yung langis, apektado yung kanilang pamasahe, apektado yung mga produkto na pinagdadaanan o ginagamit, di ba, sa pag-deliver. So, may mga ganitong mga pag-aaral tungkol dito. Tingin ko, katulad ng aking nabanggit, kailangan talaga natin tingnan. Pero ang pananaw ko dyan, yung VAT at excise tax, immediately pwedeng tanggalin yan. Bayaan mo na ang gobyerno mag-suffer. Magkano yan? 300 billion? Yung flood control nga na ginawa nila dyan na pagnanakaw, trillion. Ito, 300 billion lang naman ang mawawala sa atin. Bayaan na muna natin, sakripisyo muna gobyerno para naman yung tao o yung mga kababayan natin, medyo maibsan o mabawasan yung kanilang paghihirap na nadadanasan ngayon. No? Ngayon pa lang, paano pa pagdating ng panahon? Opo. Kong Mike, malipat lang ako, no? Kasi 'di ba nagkaroon daw ng magandang usapan ang Pilipinas at kinatawan ng Iran at pwede na raw makadaan ang mga barko
ko lang alam kung may barko ba tayo na dumadaan dyan sa Strait of Hormuz ba. Pero meron din akong nabasa na isang post din ata ng isang seaman na wala naman daw bumabiyahe mula doon papunta rito. Mas maganda raw, ang suggestion niya, mas maganda mag-charter na lang daw ng barko kung okay na talaga yung may go signal na talaga with Iran, mag-charter na lang ng barko papunta doon mula dito sa Pilipinas. Ano pang basa niyo po rito? Alam mo, Admar, yung ganyang na pag-charter o yung pagbabarko, ang malaking component dyan yung insurance eh. 'Di ba? Dahil nga pagka lahat naman ng barko, pag bumiyayan, may insurance yan. Ngayon, pagka hindi yan binigyan ng insurance, tataas pa rin ang presyo niyan. Kasi sasabihin ng may-ari ng barko, bayaran nyo to pagka ito'y may nangyari. Sa insurance naman, pag pinayagan niya, syempre mas mataas din sa normal dahil nga sa kaguluhan dun sa nangyayari. Tama naman yun. Pwede naman yun mag-charter kung gugustuhin nila. Pero ako kasi, para sa akin, no, parating, kunyari, itong sinabi na Strait of Hormuz, tingnan muna natin, kasi nga, katulad na nabanggit mo, Admar, meron na ba tayong shipment coming from that area o passing to the Strait of Hormuz to the Philippines? Hanggat di natin nakikita yan, sana wala mo ng media. Kasi parang nangyari, tingnan nyo, pinayagan tayo dahil kami, ginawa namin to. Paano kung wala kang barkong dumaan at kung walang barkong bumabiyahe? Paano na yung gagawin natin? Ang sabi nila, sa China daw meron at maaaring chartered ng Chinese government o inalaw talaga ng mga state companies na mag-charter ng langis mula dito o pagdaan dito sa Strait of Hormuz. Ito, Admar, ano yan eh? Again, sayang nga, katulad ng sinasabi natin, imbis tong Kongreso, itong gobyerno, kung ano-anong pinag-aaksayan ng panahon, sana pag-aralan itong mga bagay na to. Kasi may pinag-uusapan ka dyan na shipping. At ang shipping, ibang klaseng shipping yan. Yan ay mga oil tankers. Hindi yan simpleng mga barko na mga cargo. So iba na naman ang treatment mo diyan. Pangalawa, yung insurance. Dahil Strait of Hormuz yan at may gera, magiging magkano ang cost natin diyan. Pangatlo, ito ba'y papayagan natin ang mga pribado na ipapakiusap natin sa gobyerno na merong dadaan diyan? O ito ba ay mamimili lang tayo sa mga kasalukuyang nagkakaroon ng shipment para dito? Ito yung mga bagay na dapat nating tingnan at pag-aralan. Dahil itong Strait of Hormuz o tayo mismo, ang bansang Pilipinas, katulad na aking nabanggit, almost 100% ang reliance natin. Oo, ang pagsandal natin sa pag-angkat ng langis sa ibang bansa. Maaring hindi Strait of Hormuz, maaring Brunei, Malaysia, China, Russia, maraming mga alternatibo na dapat sana matingnan natin kaagad para maprotektahan natin o ma-program natin kung ano yung mangyari o magiging kaganapan sa ating bansa pag talagang nagkaroon tayo ng problema sa langis. Opo. Kung Mike, nung nakapanayan po namin, si dating Energy Secretary sa panahon ng dating Administrasyong Duterte, Alfonso Cusi, nabanggit niya na noon pala, meron daw panukala na ibalik yung magkaroon tayo ng imbakan ng oil sa bansa. Kaso hindi raw pumasa hindi daw nasuportahan ng Kongreso. Meron ka bang information na ukol doon? Kasi nung nabanggit niya, nakikita na daw ng dating administrasyon, di ba? Nabanggit nga ni Senador Robin Hood Padilla, meron na mga warning noon pa itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa maaring mangyari dyan. Kaya kabilang daw yun sa mga contingency plan, long term yung malaking tulong, pero hindi daw nasuportahan sa Kongreso. Kayo po ay naging kongresista sa panahon po ng Duterte administration. Meron bang ganun po na panukala po? And at the same time, yung sa yung sa nuclear din, na 'di ba na ipag-utos din 'yon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, South Korea pa ngayon na magkaroon ng pag-aaral. Kaso ang problema natin, wala tayo pa palang ahensya ng gobyerno, opisina na mangangasiwa doon, na kabilang daw 'yon sa mga requirements talaga po, Kong. Yes, well, Admar, alam mo, hindi ko sigurado yung binabanggit ni Secretary Alcusi doon sa panukalang yon. Pero syempre yan, if you recall, isang business decision yan eh. Ang sabi ng mga oil refineries noon, katulad na, di ba, yung dati meron tayo ditong Petron,
if I'm not mistaken, meron ata tayong Caltex and Shell na maliit. Pero I'm very sure Petron, no, isa yan sa marami tayong, meron siyang mga refineries dito. It was a business decision at the time. So ang nakikita ko dyan, siguro, parang ang nais gawin ng nila Secretary Alcusi o yung mga iba pang, o yung ahensya ng Department of Energy, magkaroon ng mga pagbibigay o insentibo para talaga magtayo sila dito ng mga oil refineries. Kasi wala naman nagbabawal eh. Pwede naman sila magtayo kung gusto nila. Pero siguro nakita nila na napakalaki ng cost nila kung dito sila sa Pilipinas na magre-refinery, mas mabuti na finished product dalhin nila dito sa loob. So ito yung mga bagay na tama naman, kailangan nating pag-aralan. Doon naman sa nuclear power, nuclear energy, again, yan ay ilang beses na pinag-usapan, tuloy-tuloy din niya pinag-usapan sa Kongreso sa ngayon. Pero yun nga wala tayong pagkilos tungkol dyan. Alam mo, Admar, isa talagang malaking problema natin, yung continuity, yung political structure natin o yung strukturang pampolitika, ang sitwasyon niya o yung kanyang ang nagiging kaganapan, bawat palit, nag-iiba ng polisiya. Kung papansinin mo sa ibang mga parlamento, partikular, yan meron na silang isang ministro, for example, Minister of Energy, ako yung ministro, may nakashadow sa akin sa kabila, yung oposisyon, nakatutok sa akin, tinitingnan yung mga polisiya ko, kinikritisismo, nagkakaroon ng kritisismo, nagdidebate kami. Pagka kayo nagkapalitan at sila naman ang nanalo, nakita niya yung mga kailangan ipagpatuloy ng mga proyekto. No? Nagkakaroon ng continuity sa mga programa. Pero dito sa atin nga kasi, yung mga departamento, stand-alone yung mga agencies, no? Isa siyang independente siya sa legislatura. Pag umupo na yung Kongreso, hindi nila alam kung anong mga polisiya ang dapat ipagpatuloy. Pag upo naman ng sekretaryo, iba rin yung nasa isip niya o yung mga programang nandyan na implementa na lang niya o meron siyang gustong implementa, nawawala na lang din yung iba. Huwag na tayong magdebate dyan. Itong train, itong problema natin sa Philippine National Railways, paiba-iba yan. Kung titingnan mo, itong administrasyon, priority niya. Pagdating ng susunod na administrasyon, di niya priority, nabulok na naman yung mga train. Pagkatapos ng administrasyon to, priority na naman niya, mamimili siya ng train, gagawa siya ng mga programa. Pagkatapos papalitan, tatanggalin yung mga programa, pababayaan na naman yung mga train, nawawala yung pagtutok. So, kahit na sa existing projects na, existing systems natin, like the train system, na napaka-importante sa atin, palit-palit eh. So, panahon din talaga na tingnan natin yung ating political structure na maging maayos yung continuity o pagpapatuloy ng mga programa dito sa ating bansa. So mali pala yung mga sinasabi kasi laging tinatanong ng media, paano matitiyak na maano pa rin yan, makukontinue kasi patapos na yung termino mo. Halimbawa, pag magtatanong sa isang official, matitiyak yan kasi batas yan. So hindi pala ibig sabihin kahit na batas yan, pwede pa rin yung i-delay, Kong Mike, no? Pwedeng hindi ipagpatuloy yung proyektong nasimulan ng prior administration. Yun nga yung Metro Manila Subway, madalas ko yung example yan eh. Ito aprobado na nung panahon ng Pangulong Duterte, napirmahan na to, nagkaroon ng loan agreement, nabigyan na nga ng pondo ni Pangulong Marcos nung ni Presidente Duterte 2022, 2023, nilagyan nila ng pondo na maliit, tapos kumbaga itutuloy mo na lang eh. Dapat tapos na tayo ng 2028 kung pinondohan lang ng tama. Ngayon, dahil sa delay, nasa 2032 na tayo. So yung 4 na taon na sayang na yun, na dapat sana para tayong Hong Kong, Japan, na nagbabiyahe yung mga tao, nakasubway tayo, na-delay. Bukod pa doon, dahil nga doon sa loan obligation natin, pautang, kinutulungan din tayo, pinupondohan tayo, hindi natin nilagay yung bayad o yung ating counterpart doon sa pondong yun, meron tayong babayaran na penalty. More or less, I think, dito sa subway, mga, if I'm not mistaken, 150 to 200 billion ang ating magiging penalty dyan at madidelay nga ng another 2032 daw eh. So another 4 years itong proyektong to. So na yung binanggit mo lang doon sa Admar, doon sa mga continuity ng program, sana, 'di ba, yung pangulo kung maganda sana kung magtutuloy-tuloy, maganda. Pero pagka hindi at nag-iiba-iba katulad ng nangyari sa administrasyong to, problema. Kaya nga dapat maging ang Kongreso, maging ang eksekutibo in sync, nag-iisa doon sa kanilang ginagawa. Kasi katulad ng binanggit mo, yung mga proyektong binanggit ko, hindi naman siya batas eh. 'Di ba? Ito'y budget, pero may loan agreement.
Pero hindi pa nila tinuloy o binigyan pa rin nila ng problema sa prioritization kaya hindi natin natapos. So in short, Kong Mike, napangatawanan ng kasalukuyang administrasyon na meron tayong bagong Pilipinas. Kasi nabago na eh. Oo, alam mo, sabi nga nung nakita ko yung sabi ng Pangulo, sabi niya, yung legacy niya, sabi niya na sana ay hindi masira. Iniisip ko talaga, ano yung legacy na pinag-uusapan? Ngayon, ewan ko, kung yung bang korupsyon na sinasabi na siya nagsimula ng investigasyon, babalik sa kanya yun eh. Di ba? Babalik sa kanya yung problema ng korupsyon. Ang nakita ko lang talaga na, well, in fairness si Secretary Conrad Estrella, yung ginawa niya doon sa DAR, na isa sa mga unang mga achievement yun, ng mga sinauna pa, nung unang pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos, maganda yun. Yan ay isang legacy. Pero other than that, ang nare-recall ko lang yung Kamuning. Di ba yung flyover, yun ba to? Yung footbridge. Oo. Wala na akong makita Stairway to Heaven yung binago. Oo eh. Oh. Congressman, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Easy lang, easy. Yes, Admar MJ, maraming salamat sa inyo. And syempre sa lahat po ng nanonood ng SMNI, ito po talaga, ito ang istasyon na talagang lahat open. Kung ano man po ang sasabihin nyo, hindi ito nababayaran, pantay po talaga. At remind ko lang ho ang taong bayan, noong pong SMNI, isa po yan sa mga unang tumulong kay Bongbong Marcos. Pero nasa posisyon na rin unang ipinasara ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat si former Congressman Mike Defensor, ating nakapanayam. Kaugnay nga po una, yung sa bukas na kasi yung oral argument, no? Kini-question po kasi yung 2024 hanggang 2026 national budget. Yung iba nagpapadeklara na pinapadeklara nila na ang constitutional. So bukas po 'yan mga kapartner, no? Oral arguments at iba pang mga usaping kinasasangkutan po ng bansa natin ngayon or nasa mga ganap sa ating bansa.